Kilalanin ang ating mga alagad ng batas at mga lider ng lipunan na handang protektahan at gabayan ang ating sambayanan, tagapamahala ng katahimikan, seguridad at matatakbuhan sa oras ng pangangailangan, kasama ang ating magigiting na kapulisan ng Calabarzon at mga opisyales at lider ng ating komunidad sa programang Usapang Pulis at Komunidad sa Calabarzon. Isang maganda at mapagpalang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa Calabarzon, sa buong Luzon, Visayas at Mindanao, at sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon po ay araw ng Lunes, 8 ng Hulyo, taong kasalukuyan. Narito na po ang programang bubusog sa inyong agahan sa umagang ito. Ang talk show na patok sa talakayan at patok sa kaalaman na napapanahong impormasyon at issue sa seguridad, katahimikan sa ating komunidad. Dito lamang sa programa ng Police Regional Office Calabarzon at Regional Police Community Affairs and Development Unit 4A. Usapang Pulis at Komunidad sa Calabarzon. Ako po ang inyong tagapag-ugnay, Patrolwoman Crisel Maytie Urbano. Samahan niyo po kami sa aming programang UPK Calabarzon o Usapang Pulis at Komunidad sa Calabarzon. Mapapanood sa aming social media accounts mula Lunes alas 9 ng umaga. Buksan lamang po ang aming mga social media accounts na naka-flash sa inyong screen. Ang FB page ng Police Regional Office 4A at FB page ng PKG Calabarzon new account, YouTube channel RP Kadu Calabarzon, TikTok at Instagram accounts. Sa ngalan po ng 14,000 strong members ng Police Regional Office Calabarzon, sa pamumuno ng aming Regional Director na si Police Brigadier General Paul Kenneth T. Lucas at sa Director ng PKG, Police Brigadier General Restituto Arcangel. Muli, magandang araw sa inyong lahat. At para naman po sa nais dumulog sa inyong pambansang pulisya ng mga reklamo at sumbong, bukas po ang aming tanggapan upang kayo ay matulungan. Maaari kayong tumawag o mag-text sa isumbong sa numerong 0917-847-5757 at 0919-160-1752 or mag-comment dito sa aming PNP Complaint Hotline Facebook page. Talaga namang kaabang-abang ang umagang ito, lalong-lalo na sa ating mga aspirant applicants. Dahil ang ating makakapanayam ay ang ating Assistant Chief ng Regional Recruitment and Selection Unit 4A. Walang iba kundi si Police Lieutenant Colonel June C. Villarosa. Welcome po sir sa UPK Calabarzon. Kamusta naman po kayo? Magandang umaga sa ating host na si Patrolwoman Urbano. Mabuti naman po at kami naimbitahan nyo dito sa inyong programa. Ayan sir, so kamustahin naman po natin sir ang ating mga kasamaan po sa RRSU 4A po sir. Opo, mabuti rin po at sa pamumuno po ng aming Regional Chief na si Police Colonel Rodolfo M. Ama, sa aking mga kasamahan na laging napaka matulungin para po maisagawa ang aming mandato. Okay po sir, so bago po tayo dumako sa talakayan natin ngayong umaga, pwede nyo po ba kaming bigyan ng kaunting background po ng inyo pong tanggapan sir? Ang aming pong opisina o ang PNP RSS ay nabuo o na-create nung sa ngalan ng NAPOLCOM Resolution number 2019-1030 dated December 27, 2019 at na-activate po ito sa ngalan naman po ng General Orders number 19-04 ng Directorate for Plans. Ayan sir, maraming salamat po sa kaunting background po na inyo pong ibinahagi. So ngayon po sir, ano naman po ang mandato o tungkulin po ng inyong tanggapan po sa PNP RSS sir? Ang aming pong ang aming opisina po ay ito po yung main office para po mag-process ng ating mga kababayan o na magnanais na making kasapi ng kapulisan dito sa Calabarzon.
Ayan, so sa ngayon po sir, taong 2024 po, meron po ba tayong recruitment program po para sa patrol woman or patrolman po dito sa PRO4A sir? Opo, sa ngayon po, wala pa pong ibinababang memorandum para po doon sa kota ngayong taong ito. Ayan sir, so mayroon po ba tayong specific number po ba sir ng quota for female or male applicants po natin sir? Wala po tayong may sabi pa ngayon dahil wala pa po tayong natatanggap na memorandum galing po sa National Headquarters. Ganyan din po sa mga kababayan. Ito po kasi may parang certain percentage doon sa allocated quota. Ayan, so maraming salamat po sir. So matanong ko lang po sir, kung ano po ba ang pagkakaiba po ng regular quota at attrition quota po, sir? Ang regular quota po, ito po ay nagbabase doon sa police to population ratio and doon sa prevailing peace and order doon sa locality. Gayon din po doon sa class ng isang bayan or city, doon po nalalaman yung sa regular. At yun naman po sa attrition, ito po ay nagkakameron kung para po dito yung magkameron ng replenish o kapalit ng ating mga kasamahan ng kapulisan na nagretiro, na-dismiss, namatay. Yan po yung sa attrition. Ayan, so alam na po natin ang pagkakaiba ng regular at attrition quota. So halimbawa naman po sir, gusto kong mag-apply ng police. Ano po ba ang mga requirements or qualification ng mga nais maging isang police sir? May mga specific po ba na kurso po ba na dapat ma-qualify ang isang aplikante sir? Halimbawa gusto niya mag-apply sa PNP Forensic Group, CIDG, PCAG, HPG, PNP Health Service o sa PNP Air Unit, sir? Ang unang-una pong requirement sa pag-apply sa kapulisan, ito po yung dapat ay isang Pilipino. Yes, sir. Yan po. Tapos, graduate po ng 4 years course or yung baccalaureate degree. And ngayon din po, dapat po mayroong eligibility and meron din pong edad na mula sa 21 hanggang 30 years old. Ayan, so maraming. At doon naman po sa mga courses, doon sa patrol woman and patrolman, wala naman pong inaano dyan na courses. Ayan, so maraming salamat po. So there is no specific course, right po, sir? Opo, basta po graduate ng 4 years course at meron din na po dapat na eligibility. Yan po yung sa NAPOLCOM, civil service, yung civil service professional po, or yung board exam nila. Pasado po dapat sila. Ayan, so alam na po natin yung pinaka-main qualification po na dapat meron tayo bago tayo mag-apply ng PNP. Dapat po naka-graduate po tayo ng baccalaureate degree and dapat din po is meron tayong hinahawakang eligibility. It's either NAPOLCOM, civil service o any board exam po. So